Many devotees are expected to visit the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno in Quiapo for Holy Week observance. And for more details, we are now joined by our mobile journalist Merrimon Reyes, who joins us live there from Quiapo. Good morning, Merrimon. Marami na bang mga devotees na pupunta dyan ngayong Holy Wednesday? Good morning, Pauline. Business as usual pa rin dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa Manila. So far, simula kaninang 7 a.m., actually 6 a.m., marami-rami ng mga tao ang pumunta dito pero inaasahan nila yung pagdagsapa mamayang tanghali onwards. Yung misa kasi dito simula na as early as 5 a.m. to 11 a.m. ngayong tanghali and will continue 12:15 in the afternoon, tas 5 o'clock and 6 o'clock p.m. 7 o'clock p.m. kasi inaasahan naman yung pagdami ng tao para manood sa sinakulo o yung theatrical performance. Dito yan gaganapin sa stage sa likod ko sa Plaza Miranda. Ito yung performance na nire-reenact yung, to be specific, yung Passion of Christ. Biblical story showing yung events leading to doon sa pagkahirap hanggang sa pagkapako sa krus at pagkamatay ni Jesus. Pero bukod dyan, another factor din kaya dadami pa ang mga tao dito. Marami na rin yung maaga-agang ginagawa yung kanilang bisita iglesia. By practice, usually every Thursday, Monday, Thursday, that's tomorrow, ginagawa yung bisita iglesia. Pero base sa mga nakausap natin, ginagawa nila ito ng mas maaga para raw maunahan na yung pagdagsa ng mga tao, malabanan yung init ng panahon, while the others kailangan pa kasi nilang umuwi ng probinsya, Pauline. So Merrimon, ano yung mga preparasyon naman na ginagawa ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno dun nga sa pag-anticipate na mga pupunta dyan? At ano yung figure din na inaasahan nila? Mas marami ba yan kumpara sa nakaraang taon? Nako, usually when it comes to the numbers, kung ilan libo pa rin yung dati, inaasahan nila na either same o pwedeng malagpasan pa ito kasi nga a huge number din ng mga Manileños na nandirito ay uuwi sa kanilang mga probinsya. To secure naman yung safety ng hindi lang ng simbahan na to kundi ng buong Kamaynilaan, ang NCRPO ayon kay Chief Police Major General Anthony Aberin, nag-deploy sila ng 10,000 na pulisya for the 24/7 strict yet flexible na pagbabantay sa seguridad, hindi lang ng simbahan kundi pati ng major road thoroughfares and even ang recreational spaces kung saan inaasahan nila yung pagkumpul-kumpul ng mga tao, Pauline. So Merrimon, bukod sa bisita iglesia na usually tradisyon na nga ng mga Pilipino tuwing Monday, Thursday, ano ba yung mga activities ng simbahan for Good Friday, pati ngayong weekend habang Black Saturday at Easter Sunday na rin? Tuloy-tuloy ngayon yung kanilang mga misa. Usually may schedule yan. And dito sa likod ko kaya may nakaset up na stage kasi mamayang 7 o'clock p.m. isasagawa dito yung sinakulo o yun nga yung theatrical performance depicting yung Passion of Christ. Kasabay nito may mga oras din para sa kumpisal. So para sa mga maghahabol pa, magandang tingnan daw nila yung schedule nung pinakamalapit na simbahan o nung pupuntahan nilang simbahan. Kasabay nito, isa pa sa mga hinihikayat nila ay yung matiwasay daw na pag-o-observe ng Holy Week. At base din sa mga nakausap ko na pare, for example, doon sa Our Lady of Loreto Diocesan Shrines sa Sampaloc, Manila, ang nasabi wag daw muna siya na masyadong gagamitin ang mahal na araw para lang simpleng magpahinga, magbakasyon, kundi alalahanin kung ano nga ba yung essence ng linggo na ito. Pero so far, yun pa lang yung mga latest na mga aktibidad dito at inaasahan talaga nila yung pagdagsa ng mga tao. Oo, so Merrimon, kamusta naman ang traffic dyan? Para sa mga, siguro may balak palang pumunta dyan sa, sa Quiapo Church. Yes, Pauline. So far, pagdating sa daloy ng trapiko, halimbawa dito sa Quezon Boulevard, maayos pa ang daloy nito even doon sa Recto Avenue. Hindi pa siya congested tulad ng inaasahan natin. Pero naglabas kasi ang DPWH ng listahan ng mga lugar na maapektuhan ng kanilang roadworks. To be specific, Makati, Pasig, and Quezon City, may mga lugar dito na pwedeng maapektuhan yung daloy ng trapiko kaya kakailanganin ng rerouting. Pero pagdating dito sa Manila, wala pa tayong nakikita daloy ng trapiko. Wala pa tayong nakikita pagbabago ng daanan ng mga motorista natin. Oo. And finally, Merrimon, ano ba ang pwede nating reminders? May kumakaway dyan sa likod mo. Pero, hello sa inyo, no? Pero Merrimon, yun na nga, final reminders para sa mga may balak pumunta ngayong araw sa Quiapo. And kasi alam naman natin, mainit din ang panahon ngayong linggo. Balita? Nako, Pauline, isa sa pinaka-sinasabi dito ng ating mga security officers kung pupunta raw para sa bisita iglesia o pupunta sa mga simbahan o iba pang recreational spaces, hanggat maaari maliliit na bag na lamang daw ang dadalhin
Huwag magdala ng malalaking pera, mga alahas na posibleng magkaroon pa ng agrabyado kung sakaling sila ay mananakawan. Kasabay nito, ugaliing magdala din daw ng panangga sa araw, sa init ng panahon, payong, towel, pamaypay, lalong-lalo na ang tubig dahil bukod sa dami ng mga tao, yung siksikan at init ng panahon ang isa pang makakalaban ngayong linggo. Alright, maraming salamat para sa report na yan. That was our mobile journalist, Mary Mon Reyes, reporting live from Quiapo.